Magandang araw mga ka-Express Info. Paghihiganti. Iyan ang theme ng window na ito para sa Chinese Taipei, isang salita puno ng bigat at kasaysayan sa mundo ng basketball. Sa nakalipas na mga taon, nasaksihan na natin ang iba't ibang laban at pagkatalo sa paghahangad ng paghihiganti. Hindi lamang mula sa Tall Blacks, kundi pati na rin sa Chinese Taipei. Ang labanang ito ay hindi basta-basta. Ito ay puno ng emosyon, pride at isang malinaw na mensahe. Hindi tayo papayag na tayo ang laging matalo. Noong nakaraang taon, isang insidente ang tumino sa isipan ng mga tagahanga ng basketball. Naalala niyo pa ba yung Rodney Cheng Liu, ang team captain ng Chinese Taipei? Siya ay naging masupok at matindi sa kanyang puna. Sinabi niya ng ilang mga players nila ay tamad sa practice, kulang pa sa bilang at higit sa lahat, wala silang naturalized player na makapagbigay ng dagdag na lakas ng kanilang lineup. Ang kanyang mga salita ay naging simbolo ng frustration at desperadong paghahangad para sa pagbabago. Pero hindi nagtagal, nang makaharap nila ang Gilas Pilipinas dito sa atin, nadamay sila sa isang matinding kabiguan. Isang play na inakala ng ilan na favor at the fake pass mula kay Kai ang naging dahilan upang lalo pang lumala ang sitwasyon, na nagdulot ng kahihiyan kay Cheng Liu at ng kanyang kupunan. Ang pangyayaring ito ay nag-iwan ng marka sa kasaysayan ng rivalry ng dalawang bansa. Fast forward hanggang ngayon, may lumitaw na bagong artikulo mula sa isang Taiwanese page. Sinasabi rito na nag-assemble sila ng kanilang arguably best lineup para depensahan ang kanilang home court laban sa Gilas. Sa kabila ng pagkawala ni Jordan Clarkson, naniniwala sila na may sapat silang lakas, lalo na't kasama na rin ang pagkakaroon ni Justin Brownlee. Ipinapakita ng report na ito ang determinasyon ng Chinese Taipei na magpakita ng galing at ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Ang lineup na inasimbol nila ay hindi basta-basta. Kabilang dito ang 4 na CBA player, sina Liu, Chen at 2 lead. Kasama rin ang 2 B-League Asian imports na sina Gadiaga at Cheng. Sa unang pagkakataon, makakaharap na rin nila ang bagong naturalized player ng Taiwan na si Gel Beck, na napatunayan na ang kanyang kakayahan nung lumaro siya laban sa Gilas sa SJA ng Jones Cup noong nakaraang taon. At hindi pa rito nagtatapos ang lineup. May bago rin silang player na si Samuel Bano, isang Taiwanese American na kinikilala bilang local dahil sa pagkakaroon niya ng passport bago pa man siya naging 16 years old. Ang pagsama-sama ng mga pangalan na ito ay nagpapakita ng seryosong paghahanda ng Chinese Taipei. Hindi na sila basta-basta naglalaro. Nagtipon sila ng kanilang pinakamahuhusay upang tiyakin ang tagumpay sa kanilang sariling court. Nang paghihigante ay isang makapangyarihang puwersa sa larangan ng sports. Para sa Chinese Taipei, ang laban kontra Gilas ay hindi lamang tungkol sa points o statistics, ito ay isang usapin ng pride at reputasyon. Ang mga pagkatalo noon ay nag-iiwan ng bakas sa kanilang isipan na nagpapalakas ng kanilang determinasyon upang ipakita ang mga pagkukulang. Habang sa kabilang banda naman, alam din ng Gilas na ang laban na ito ay iba. Ang kasaysayan ng kanilang mga nakaraang tagpo ay nagpapahiwatig na walang sinuman ang gustong makaranas ng kahihiyan muli. Ang timang revenge ay nagmumungkahi ng isang double-edged sword. Sa isang banda, nagbibigay ito ng inspirasyon at extra motivation sa Chinese Taipei na ilabas ang kanilang pinakamainam na performance. On the other side, ito rin ay nagbubunsod ng pressure sa Gilas na kailangan nilang maging handa at hindi maging kampante. Tulad ng lagi nating sinasabi, bilog ang bola. So ibig sabihin, lahat ng aspeto ng laro ay mahalaga at walang lugar para sa complacency. Ang isang maling hakbang o simpleng underestimation ay maaring magbukas ng pagkakataon para sa kanilang kalaban. Para sa Chinese Taipei, ang kanilang bagong lineup ay nagpapakita ng pagbabago sa kanilang approach. Hindi na sila umaasa lamang sa isang strategy o isang player na magdadala ng team. Sa halip, binubuo nila ang kanilang roster mula sa iba't ibang leagues. Mula sa CBA hanggang sa B-League Asian
Ang diversity na ito ay isang malakas na sandata sapagkat nagbibigay ito sa kanila ng flexibility sa laro. Maaari silang mag-adjust depende sa kalaban at sa sitwasyon sa court. Gayunpaman, ang pag-assemble ng kanilang best lineup ay nagpapakita na seryoso sila sa kanilang depensa ng home court. Ang pagiging host ng laban ay nagbibigay sa kanila ng karagdagang advantage mula sa familiar na court hanggang sa suporta ng home crowd. Samantala ang Gilas ay kilala sa kanilang resilient at adaptable na laro. Sa kabila ng mga hamon at criticism, napatunayan na nila sa maraming pagkakataon na kaya nilang bumangon mula sa kahit anumang pagsubok. Pero ngayon, kailangang maging maingat ang Gilas dahil alam nila na ang Chinese Taipei ay may bagong determinasyon at bagong forma ng laro. Mahalaga na ang bawat manlalaro ng Gilas ay magbigay ng 110% sa court. Hindi lang ito tungkol sa physical na laro, kundi pati na rin sa mental at emotional na aspeto ng laban. Ang pressure ay nararamdaman ng bawat miyembro ng team at ang bawat galaw ay maaring maging desisyon kung panalo o talo ang kanilang makakamtan. Isang mahalagang aspeto ay hindi dapat maliliitin ay ang epekto ng home court advantage. Kapag nasa sariling court ka, hindi lang physical ang suporta, kundi pati na rin ang moral boost na dulot ng mga tagahanga. Para sa Chinese Taipei, ang laban kontra Gilas ay isang pagkakataon upang ipakita ang kanilang husay sa harap ng kanilang sariling audience. Ang bawat sigaw at palakpakan mula sa kanilang mga fans ay nagbibigay ng dagdag na energy at inspirasyon para sa kanila. At dahil dito, inaasahan na magiging mas intense at makulay ang atmosphere sa court. Para naman sa Gilas, bagamat hindi sila ang host, meron silang kasaysayan ng paglalaro laban sa iba't ibang uri ng kalaban at sa iba't ibang environments. Ang challenge nila ngayon ay kung paano nila malalampasan ang advantage ng home crowd ng kanilang kalaban. Kailangan nilang gamitin ang kanilang galing, teamwork at strategy upang i-neutralize ang bawat hakbang ng Chinese Taipei. Hindi rin nila dapat ipagwalang bahala ang pressure na dala ng paghahatid ng paghihigante ng kanilang kalaban. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment.